Hello everyone! Welcome to Atinor's Kitchen. I-share ko sa inyo yung recipe ng aking ube kasaba kalamay. Napakasarap nito. Tunay pong napakasarap, wala pong joke yan. Makunat, malambot, masarap. Pwede nyo pong ihain sa kahit anumang okasyon. Meron ako 1 kilo ng kamoting kahoy. 35 pesos per kilo yung pagkakabili ko nito. Meron din namang tig to 20 pesos, kaya lang sobrang payat na niya. Kaya ito na lang yung pinili ko. Parang ka-harvest lang nito kahapon. So, medyo fresh pa yan. Kinat ko yan into 4 para mas madaling balatan, hugasan at saka gadgarin. Okay, pipiliin ko yung pinaka-pino kong gadgaran. Kung makikita nyo ay iba-ibang size yan. Dito ko sa pino gagadgarin para mas maganda yung texture. Nahugasan ko na nga pala itong aking mga kamoting kahoy. Pagkalinis natin ay tsaka natin i-grate. Okay, sa aking non-stick wok, maglalagay lang ako ng 3 cups ng gata, 3/4 to 1 cup evaporated milk, 50 grams butter, 1 teaspoon lye water, 1 tablespoon ube flavor, 1 teaspoon vanilla, 1 to 1.5 cup brown sugar. Lilinawin ko lang po kung bakit 1 to 1.5 cup na brown sugar yung ating ilalagay. 1 cup lang po yung inilagay ko dahil ayoko po talaga ng masyadong matamis. Para sa akin ay sakto na po yung tamis nun. At dahil nga sa kakanin or dessert yung ating gagawin, syempre palaging matamis yan eh. Kaya kung gusto nyo po ng mas matamis pa, ay mag-add pa po kayo ng half cup ng brown sugar. At bago nga pala natin ilagay itong ating kinayod na kamoting kahoy ay pakuluan muna natin yung ating gata ng mga 15 minutes para lutong-luto yung gata at hindi agad mapanis yung ating kalamay. At saka lang natin haluin itong mabuti. Mahinang-mahinang apoy lang yung gagamitin natin dito para malutong maigi yung ating kamoting kahoy. Hahaluin ko lang to ng hahaluin hanggang sa ma-absorb ng kasaba yung ating gata. Mag-a-add din ako ng grated cheese, bali optional lang to. Konti lang yung ilalagay ko dito dahil gusto ko lang ng medyo may konting alat. Pero mamaya ay ito din yung ating itatoppings. Mainam din naman kasi yung meron kahalong cheese dahil nakakadagdag sarap siya sa ating kalamay. At saka nakakadagdag kunat din siya bukod pa sa lye water na inilagay natin kanina. Kung napapansin nyo nga pala ay medyo light pa yung kulay ng ating kalamay. Mamaya habang naluluto yan ay unti-unti nang magda-dark yung kulay ng ube. Every 2 minutes ay hinahalo ko to para maging pantay yung pagkakaluto ng ating kalamay. Mahinang-mahinang apoy pa rin yung gamit ko dito. At para mas mabilis maluto ay tinatapan ko ito at binubuksan ko lang every 2 minutes para haluin. Ayan, kung nakikita nyo ay kumukunat na. Ang ganda na ng texture niyan. Habang tumatagal ay humihirap ng haluin. Ayan, kung nakikita nyo ay iba na yung kulay. Dark na yung pagka-ube niya. Luto na po yan. Bali, ang total cooking time ko dyan ay 40 minutes. Kung makikita nyo, medyo may brown-brown. Huwag nyong pansinin yun, okay lang po yun, hindi yun sunog. Papahiran ko lang ng coconut oil itong aking 9x9 baking pan. Masyado kasing malagkit itong aking kalamay, kaya kailangan nating pahiran ng coconut oil or kaya butter yung ating paglalagyan. At dahil nga sa sobrang lagkit at kunat nito, ay papahiran ko rin ng coconut oil itong aking wooden spatula para hindi dumikit. Dahil sobrang kunat talaga, tingnan nyo naman, itsura pa lang ay pagkasarap-sarap na talaga. Tapos nakadagdag pa yung lasa ng coconut oil. Papahiran ko rin ng konti itong aking kalamay para hindi talaga dumikit at madali ko lang ma-flatten ito. At para naman sa ating toppings ay maglalagay lang ako ng grated cheese, pwede rin yung latik or kaya ay kinayod na nyog. Nasa inyo na yan kung gusto nyo dagdagan yung cheese or bawasan. Itong sa akin ay sapat na yung manipis na layer kasi baka naman umalat pagka dinamihan ko. Ayan, palamigin lang natin bago natin ikat. Ayan, sakto naman at oras na ng merienda. Kahit hindi pa siya masyadong malamig ay itatry na namin. Kanina pa kasi ako natatakam dito kaya hindi ko na mahintay na tuluyang lumamig ito. Kasi pagka mas malamig ay mas makunat pa yan. Ang ganda ng texture. Pag na-try mo to, sigurado mapapasabi ka ng, wow, ang sarap! Okay, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Atinor's Kitchen, and click the notification bell for my latest updates. Thank you for watching!